So, yun na po yung time o yung pagkakataon ninyo para makipag-negotiate kayo ng bayad. Kasi agresibo yung mga yan dahil naglabas ng pera eh. Importante yun eh, na makakasingil sila. No? Kasi kagaya lang ho ng ano yan, ng tindahan, sari-sari store. Pagka ho yan namili, importante yan, mailabas niya, maibenta niya rin kasi yan, namuhunan siya eh. Di po ba? Ganun lang din po yun. Parehas lang din po yan sa collection agency. May nagtanong sa akin, good evening po, ask lang, what if nabenta na po sa third-party collection yung debt ko? Pwede pa din po ba ako magbayad sa app nung OLA ko? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, marami hong nagtatanong yan. Actually, kasi kadalasan, dahil nga sa maling pamamaraan ng paniningil nitong mga abusadong maniningil ng mga online lending apps, hindi sila talaga nakakasingil. So, ang tendency, ayan, ibebenta nila yung bad debts nila. Okay, so, ang kagandahan ho doon, pagka nabenta yan, is yung possibility na yung makakausap nyo sa susunod is mas maayos na. Okay? So, ganito po yan. Okay? Mamaya sasagutin natin kung po pwede pa rin kayo magbayad. Okay? Kasi ang dapat nyo malaman ito, pagka naibenta po yung loan ninyo sa collection agency. Okay? Importante po kasi dyan, yung originating or yung OLA po ninyo, dapat yon nagsesend sa inyo ng notice. Mag-send sila ng notice na yung inyong loan is naibenta na po sa third-party collection agency. Okay? Tapos, dapat nakastate po doon yung pangalan ng collection agency and even the contact number. Importante ho yun. Okay? Ngayon, bakit ko sinabing importante? Kasi po, ang susunod na step doon, makaka-receive din po kayo ng notice dapat from the collection agency na nakabili ng account po ninyo. Okay, dapat mag-match yung pangalan na ipinadala sa inyo doon sa notice nung OLA at yung notice nung collection agency. Dapat pareha sila. Okay, ngayon, sasabihin din doon sa notice na yon, nakalagay dapat kung magkano yung outstanding balance po ninyo, tapos po magkano tawag dito, yung kung saan kayo magbabayad, hanggang kailan magbabayad. Yun po ang importante ron. Now, chance nyo na ngayon na makipag-negotiate. Kasi bakit ko sinabing chance nyo na? Kasi doon po sa panahon na nasa OLA yung account ninyo, hindi nyo naman sila talaga nakausap ng maayos eh. Di po ba? Puro balagbag lang ang kausap nyo doon. Puro sigaw, puro pananakot, puro pangaharas, puro pamamahiya, di ba? Dito po kasi there's a possibility na maayos po silang kausap. Bakit ko sinabing there's a possibility? Kasi hindi naman ho lahat talaga ng collection agency matinurin. Meron din naman po talagang bugok din. Okay? Pero hindi ko ho nila lahat. Sabi ko nga ho sa inyo, may mga collection agency rin po talaga na bugok. Okay? Ngayon, sana nga po mapunta kayo doon sa collection agency na maayos makipag-usap. Okay? Kaya ho sinabi ko sa inyo, kung ano man yung number na inilagay po nila doon, makipag-usap po kayo. Okay? Ngayon, tawag dito, i-ask nyo sila kung po pwede ba to may payment plan ba silang pwedeng i-offer. Okay, yun ang lagi nyo uunahin, kung merong payment plan silang ino-offer. Pangalawa, kung po pwede bang bawasan nila ng kahit konti yung nahiram, yung utang po ninyo, yung existing na utang ninyo, kasi binili nila yun eh. Definitely yun, may puhunan sila doon. So syempre sila ngayon magiging sila doon, magiging tawag dito, masigasig na maningil kasi nga naglabas ng pera yung yung collection agency. So kailangan mabawi nila kaagad 'yon, So makikipag-negotiate yan definitely. Okay? So makipag-usap po kayo ng maayos para po matapos na yung obligasyon po ninyo sa kanila. Now, kagaya ng sinabi ko, nakalagay po dapat doon kung paano nyo babayaran yan. Kasi po pwede naman po na i-turn over ng OLA yung reference number, doon magbabayad. Okay? Or, sasabihin nila, dito sa panibagong reference number. Kasi iba na nga ho yung
Iba na nga ho yung tawag dito, yung nakabili, di po ba? Pero ang ano ko ho kasi doon, malabo, kumbaga yung probability na magbigay or mag-issue ng panibagong reference number is very, very slim. Kasi ho, napakarami niyan, iisa-isahin na naman. Di po ba? So, malamang sa malamang ho yan, doon pa rin sa dating, reference number. Pero, malamang sa hindi na ho paggamit sa inyo yung apps. Kasi hindi naman ho pag-aari nung collection agency yung apps eh. Di po ba? Ang nabili lang po kasi nila is yung utang, hindi po yung apps. No? So, ano yun? Bibigyan kayo ng reference number or ID, no, para doon kayo magbabayad using yung mga payment channels na available po, no, kung ano man yung kapartner nila. Okay? Pero make sure po, no, na ang kausap nyo is yung yung taga collection agency. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante tandaan nyo is yung OLA nagpadala ng notice, dapat kuwari Boss Rai Collection Agency pinadala. Pagka nagpadala rin po ng notice yung collection agency, kung Boss Rai Collection Agency din po yan, o tama po, yun po ang transaction po ninyo. So, yun na po yung time o yung pagkakataon ninyo para makipag-negotiate kayo ng bayad. Kasi agresibo yung mga yan dahil naglabas po ng pera eh. Importante yun eh, na makakasingil sila. No? Kasi kagaya lang ho ng ng tindahan, sari-sari store. Pagka ho yan namili, importante yan, mailabas niya, maibenta niya rin kasi yan, namuhunan siya eh. Di po ba? Ganun lang din po yun. Parehas lang din po yan sa collection agency. Okay? Binili niya dun sa kabila. So ngayon, siya ngayon, isingilin niya. No, pero ang kagandahan po dyan is yung possibility na makakausap nyo na po yung totoong tao na masisingil, kumbaga yung maniningil talaga na kumbaga makakapag-negotiate kayo. Okay? Importante po ninyong tatandaan, dapat po, no, lagi pa rin nasusunod yung sa prohibition on unfair debt collection practices. Bawal pong mangharas, bawal magmura, bawal magpanggap, bawal tumawag sa sa alanganing oras. No, ang nakalagay po sa memorandum is 6 ng umaga hanggang alas 10 lamang po ng gabi. Okay? Tapos lagi nyo pong makakadandaan, no, na makipag-usap kayo sa pinaka-maayos na pamamaraan. No? Kasi tayo yung nakahiram eh. Okay? Importante dyan, magkasundo kayo, no? Magkaroon kayo ng payment plan, tapos mas maganda pa nga kung makakuha kayo ng discount. Importante yun kasi ang magiging nyo ngayon, magiging motivation nyo ngayon is hindi na yung OLA na lumapas tangan, no, sa inyo ng pagkahaba-habang panahon, no? Kaya hindi kayo nakahulog. Ngayon, eto pagkakataon nyo ngayon, no, na makahulog kayo kasi nga iba na ho ang maniningil sa inyo eh. Okay, sana nga lang po mapapunta kayo dun sa mga maayos maningil. Para po mawala na talaga yung anxiety, depression niyo po, tsaka yung emotional stress. Okay po? Para matapos na yan. No? Tapos tanungin niyo rin sila kung po pwedeng hulug-hulugan o kung ano man. Pero pinaka-importante ko kasi diyan, pag-ipunan at tsaka niyo bayaran. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.